pagyanig sa kasaysayan ng ating bansa. Kasi may kupitan ng Pilipinas. Kasi may kupitan na Bible. Ha? Ayun, libo. Kasi may kupitan Sa na nagupit to. Sa napagupit to. Magnitude 7.4 sa silangang bahagi ng Davao Oriental. Ang epicenter nito ay nasa 48 kilometers silagan-silangan ng munisipalidad ng Manay na bahagi ng Nueva Provincia. Ngunit sa loob ng mayong araw at halos magkasunod na oras lamang ay naitala ang mahigit 299 aftershocks mula magnitude 1.2 hanggang 5.8 sa mga karatig probinsya. Kasabay nito ay ang tsunami alert na inanunsyo para sa mga karatig lugar tulad ng Surigao del Sur, Surigao del Norte at Davao Oriental. Ngunit kalaunan ay binaba ang alerto matapos ang mabuting pagsusuri. Hindi rin yan ang nag-iisang malakas na lindol nitong nakaraang buwan dahil noong September 30, naganap ang isang lindol sa Cebu na naitala umabot sa magnitude 6.9 sa ng bagong natuklasang Bugol Bay Fault Line. Ito ang naging isa sa pinaka-deadly na lindol na tumama sa Kabisayaan na tinatayang humigit kumulang sa 75 katao na matay, mahigit 100 ang sugatan at libo-libong mamamayan ang apektado. At kamakailan lang noong June 15, isang magnitude 5.5 na lindol ang tumama sa dagat malapit sa Ilocos Norte na naramdaman sa ilang bayan, gaya ng Masukway, Sinaid at Bigan. Bago pa man yan, noong May 17 naman 2025, may isang malakas na lindol din na may magnitude 5.1 ang ibalik sa baybayin ng Sulusi na naramdaman ng maraming lugar sa Mindanao. Ngunit walang ulat ng malawakang pinsala. Makikita natin na hindi lang sa Mindanao may lindol. Sa Hilaga, Sentro, Silangan, halos buong bansa ay apektado, kaya hindi may iwasang maging paranoid ang mga Pinoy at isipin. Hindi kaya umpisa lamang ito ng mas malaki at mas destructive na lindol. Sa katunayan ay noong October 11 at 16 ay naramdaman ang magnitude 4 hanggang magnitude 5 na lindol sa mga lugar ng Angeles, Pampanga, Candon City, Ilocos Sur at Tarlac City, Tarlac. Ganun din ang magnitude 5 earthquake sa Zambales nitong October 16 lamang. At kung mapapansin nyo, halos walang linggo ng Pilipas na hindi nagre-report ang Philox na panibagong lindol. Sa social media, lagi na lang trending ang mga lindol. Sa puntong ito, sigurado may tanong ka. Sobrang alarming ba ito? Dapat ba akong matakot? Pwede bang may the big one na darating? Hindi natin masasabi na oo, hanggang dumating ang super lindol. Bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Pero may dahilan para matignan ang pagkakilig, ang pagiging mapagpatsyag at may alam, may hindi takot. Ito ay dahil palamuang posibilidad. Mas may buwang ka para maghanda. Hindi naman ibig sabihin na ang pagdami ng lindol ay araw-araw ka rin dapat matakot. Pero maging realistic ko, alam natin may panganib na sa mga lugar malapit sa mga fault line na baybayin. Hindi pa natin eksakto masasabi kung saan magkala. Magkala dyan na detect ng eksakto yung tama ng lindol. Pero may mga zone, mga rehiyon na mataas na aktividad malapit sa mga fault lines. Ang best approach, laging handa, lalo na sa mga lungsod, baybayin at komunidad na identified ng Philox na malapit sa fault line. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na pinakamaraming active fault lines dahil nakapwesto tayo sa Pacific Ring of Fire. Ang mga bitak na ito sa lupa ay pinagmulan ng malalakas na lindol at narito ang pinakakilala at delikadong fault line sa bansa. Kung nagkataon nakatira ka sa ibabaw o sa paligid ng mga fault line na ito ay mas mabuting maging handa ang mga oras. Una ay ang Marikina Valley Fault System. Ito ay ang pinakakilala at pagkasira ng mga kalsada at gusali. Pangatlo ay ang Digdig Fault, bahagi ito ng Philippine Fault na tumagos sa Nueva Ecija, Pangasinan. Ang Digdig Fault, ang epicenter D20, isang magnitude 6.6 earthquake ang imanik sa Katahingan, Masbate. Handa ang buhay at gusali ang nasira, kapilang ang police station at paaralan. Tunay lamang ang mga fault line na ito na ang Pilipinas ay bahagi na tinatawag ng Pacific Ring of Fire, isang tectonic belt, aktibong bulkan at lindol na dumadaan mula sa Japan hanggang New Zealand. Dahil dito, marami tayong subduction zones, mga lugar kung saan ang isang plate ng lupa ay dumudulas sa ilalim ng isa pa. Ang event na ito ay naglilikha ng matinding friction habang tumitindi ang pressure dala ng pagkiskisa ng dalawang tectonic plates. Narating ang sandali ng pagyanig at doon lumilitaw ang lindol.
Ang Pilipinas ay nakapwesto din sa pagitan ng dalawang nagbabanggaang tectonic plates, ang Philippine Sea Plate sa silangan at ang Eurasian Plate sa kanluran. Kapag naganap ang isang malakas na lindol, ang kalapit na fault lines ay nagbabago ng stress, parang domino effect. Kapag nagbago ang lakas sa paligid nito, pwedeng matrigger ang isa pa. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naranasan nating aftershocks matapos ang isang malakas na lindol. Ngunit totoo nga bang mas madalas ang pangalan ng July 16, 1990 sa Baguio City, Lupat na. 7 magnitude earthquake na bumimbal sa buong syudad ng Baguio. Naramdaman din ito sa ibang bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi ng La Union at Nueva Ecija ang nagdulot ng matinding pinsala. Maraming gusali ang bumagsak. Lupat na. Malansangan at iba at libo-libo ang nawala ng tirahan at buhay. Noong lamang March 17, 1968, isang magnitude 7.6 na lindol ang tumama sa baybayin ng Aurora sa Kalatan at Basikuran. Ilang lugar sa Maynila ay naramdaman din ng lindol. May mga gusali ang napatumbang, mga kalsada na nagbitaw at tulay na nasira. Hindi rin natin dapat kalimutan ang mga lindol sa Bohol noong 2013 na umabot sa 7.2 ang magnitude. Ganon din sa Negros, Surigao at Mindanao. Sa mga nagdaang dekada, buhalang araw pa sa baybayin ang nagdulot ng pagkasira sa mga baybayin ng Mindanao at Visayas. At libo-libo ang nawala at maraming komunidad ang ganap na binura sa mapa. Dahil ang Pilipinas ay napapaligiran ng katubigan, sa mataas talaga ang tsansa sa tuwing may lindol. Ito ang mga dapat natin gawin. Laging alamin kung saan ka nakatira. May fault line ba sa iyo? Sa bahay mo? Nag-check sa Ano area na mo rin? Gawas at gawas. Oo. Okay. Ilan ninyo kung June Barber ha? Pagutang panahon. Ano rin? Naatadri ba? Naatadri karon. Naatadri karon. Ikuan lang ninyo na palo na lang ninyo no? Palo. Oh. Naatadri karon. Palo na lang ninyo. June Barber no? Fishing Bale. Oh. Salamat.